Update ito sa bagong Permanent Residency Program na RCIP, ang Rural Community Immigration Pilot. Tatlong mga communities na po kasi ang nagpalabas ng kanilang priority sectors and occupation kung saan pwedeng mag-apply doon, work and live in these communities. At ang mga communities na ito ay ang City of Timmins, Ontario, City of Sault Ste. Marie, Ontario, at another city, ang Brandon, Manitoba. Kayo kaya ay kasama sa kanilang mga priority? Ang inyo kayang occupations ay kabilang dito? So, yun ang ating pag-uusapan, guys. Stay tuned sa ating video ngayon. Hello and welcome back sa Ate Menchi muli ito, guys. And today, another topic about Canada. Kung gusto nyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel, Menchi's Philcan Live. Salamat po sa mga dati na nating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Live. And you can also join and be a member of this channel. Just click the join button below. At gusto ko na nga pong pasalamatan ang ating mga channel member. Thank you kay Joy Gabriel Channel X, kay Nanette Lapira, Marilyn Macalental Calderon, kay Jency, Thriving Mom Advisor, Marlo Kwasay, kay Maria Amaya, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Margie Jumento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now, let's go to our topic. Background muna tayo, guys. Ito pong RCIP, ang Rural Community Immigration Pilot, was launched only this year, January of 2025. Ang purpose is to address the labor shortage sa rural at mga maliliit na communities sa iba't ibang panig ng bansa. Originally po, ito ay yung RNIP, Rural and Northern Immigration Pilot, kung saan po ay nag-concentrate lang sa mga 5 probinsya ng Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, and British Columbia. Pero ngayon ay pinalawak pa nila at pati pa sa ibang bahagi na ng Canada. So from RNIP, it is now called RCIP, Rural Community Immigration Pilot. Actually, nagkaroon na rin po ako ng isang introductory video about this, I think sometime in February. Yan, of this year. Ano po ba ang RCIP? Ito po ay isang permanent residency pathway, isang PR program na nagko-concentrate sa mga rural areas. Magha-hire sila ng mga skilled workers na kailangan sa mga rural and smaller communities. It might be a city, it might be a township, hindi katulad ng mga malalaking metropolis. Paano ang process ng RCIP? Bawat participating community, guys, ay magkakaroon ng kani-kanilang announcement kung sino-sino ang kanilang mga designated employers, ano-ano yung kanilang mga sectors na priority, at anong mga occupations yan ang kanilang tina-target. Kasi yun ang need sa kanilang komunidad. At ang mga applicants naman, kayo yon, mag-a-apply kayo sa mga trabaho doon sa mga designated employers. At tapos, magkakaroon kayo ng job offer. Pag may job offer na kayo, ang designated employer ninyo ay hihingi ng recommendation para kayo i-recommend na sa PR program, sa federal PR program. At guys, ito ay pwedeng mag-apply po ang nandun mismo na sa community, or you might be not yet in that community somewhere here in Canada, or maybe outside Canada. Basta po at kayo magkaroon ng job offer at matanggap kayo ng isang designated employer, then kayo ay pwede nang pumasok sa programang ito. However, guys, doon po sa isa kong video, yung introductory video ko noon, may mga nag-comment na kapwa natin mga Pilipino na totoo naman yung mga comment nila na sa mga rural communities pong ito, lalo kung talagang malayo na from the urban centers, ay maaaring makaranas po kayo ng katulad ng mahirap na transportasyon, madalang ang available na trabaho para sa inyong pamilya, or maaaring kulang ang mga services, something like that. Yun po yung komento ng ating mga viewers doon sa ating previous na. And that is a fact. Totoo po yun. Kaya kung kayo mag-a-apply, dapat alam nyo ang mga bagay na yon, all about rural areas in Canada.
To be qualified sa programang ito, ang mga aplikante po ay dapat unang-una ay qualified kayo sa PR program ng federal government. So, magkakaroon kayo ng English test, magpapa-assess kayo ng inyong education, yung mga ganun, ano po. At saka, kailangan ang inyong occupation ay tumutugon sa hinihingi ng komunidad. That's the background of RCIP. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa update. Ano yung update? 3 communities guys ang ating bibigyan ng daan na meron na pong pinalabas na kanilang mga priority sectors. So, ang tanong nga ay anong occupations ba ang pwedeng mag-apply dyan? At meron na bang a-applyan? Ayan. Makinig kayo mabuti guys. Update pa lang po ito, no? So, from time to time, kung ano yung update nila, ina-update ko rin po kayo. Okay, 3 communities. One is the city of Timmins in Ontario. Nasaan ba ang Timmins, Ontario? Ayan. Ang City of Timmins ay nasa gitna po ng Ontario. Gaano kaya ito kalayo sa Toronto? Let us check. Ayan po, almost 7 hours drive from Toronto to the City of Timmins. At ngayon, tingnan natin ang website. Ito po siya, about immigration, rural immigration and francophone community immigration, RCIP and FCIP. Yan po ang mga informasyon na nakalagay. Heto na guys, priority sectors and occupations. Ayan, priority sectors: health, education, law, social, community and government services, trades and transport, natural resources and agriculture, business, finance, and administration. At heto na ang mga priority occupations: financial advisors, accounting technicians and bookkeeper, administrative officers, registered nurses, registered psychiatric nurses, licensed practical nurses, animal health technologists, medical laboratory technologists, nurse aide, orderlies, and patient service associates, elementary school and kindergarten teachers. Ayan po, ang dami. Early childhood educators, home support workers, caregivers, and related occupations. May transport pa at iba pa. Hindi ko na po isa-isahing basahin. Meron ding steps guys kung paano ang pag-a-apply. And then steps, how many? There are 7 steps. I-click natin yung first step. Ayan po ang paliwanag. Who can apply? Ayan. And then step 2, i-click ninyo, get a job offer. Kung ating i-click ang step 3, get a community recommendation. Step 4, how applications are processed. Step 5, apply to permanent residency program. At ito ang list of designated na mga employers. Ayan guys, so basahin na lang po ninyo. Hindi clickable ang pangalan ng mga companies, kaya i-search na lang natin, i-type nyo na lang po sa inyong browser. Like this one, ang Timmins and District Hospital. Ano kaya mga trabaho meron dito? Tingnan po natin sa careers, kung anong meron na pwede nating ma-applyan. Okay, careers. Heto guys. Okay, available positions. Ayan. Marami po. Diagnostic medical sonographer. Ang closing po ay until filled up. Okay, meron pong mga personal support worker, until filled up, registered dietitian, registered nurse, at iba pa. In-search ko rin guys ang Agnico Eagle. Ito pala isang gold mining company, isang malaking korporasyon. At yan po ang ilan sa mga trabaho na available. Merong construction miner, miner, health and safety, millwright. Meron pa nga po dyan na mga mechanic apprentice, heavy duty mechanic. Merong miner 1, may welder pa. Yun. Nilalagay ko sa description box ang mga links. At kung hindi ko mailagay guys, i-type nyo na lang po sa inyong browser. 2025 intake periods. Ito yung time na ang inyong employer ay magsasubmit ng request for nomination sa City of Timmins. Yun. So, ito po yung hanggang buong taong 2025.
Kasunod naman po ay ang City of Sault Ste. Marie. Dito pa rin po sa Ontario. Nasaan ba ang Sault Ste. Marie? The City of Sault Ste. Marie. Andun din po sa area ng Timmins, hindi po kalayuan. And travel time to Toronto is 7 hours and 50 minutes. Yun, ayan po oh. Yan. That's Sault Ste. Marie. Tingnan po natin ang website nila. Let's see. At makikita natin ang kanilang mga priority sectors. Health, education, law and social, community and government, services, sales and services, trades and transport, at manufacturing and utilities. At meron na po silang designated employers, 2 pa lang. Meadow Park Montessori School at Northern Powertrain. Search nyo guys sa website nila kung ano ang mga trabaho para kayo makapag-apply. At kasunod ay ang City of Brandon, Manitoba. Nasaan po ang Brandon, Manitoba? Ang Brandon, ang second largest city of Manitoba next to Winnipeg, at hindi po sila kalayuan ng agwat o ang layo. Ayan lang oh. That's Brandon and that is Winnipeg, Manitoba. Puntahan natin ang website ng RCIP Brandon, Manitoba. I-click natin tong Foreign Skilled Worker Checklist. Sa checklist po ay nakalagay ang mga proseso, ang mga steps to do. Number 1, research about Brandon. Then, number 2, confirm your eligibility. Number 3, submit community recommendation applications. Number 4, interview, wait for the decision, at iba pa. Sa ngayon, wala pa silang designated employers. As of April 17, 2025, there are no designated employers yet. Once employers are designated, a list will be made available on this website. Ayun, so lumilinaw na guys ang RCIP para sa inyong pag-a-apply at kung sino-sino ang posibleng mag-apply. I remember yung aking video nga po noon, isa sa comment ninyo ay ate, wala pa namang designated na mga employer at wala pang laman ang kanilang website at that time. So ngayon po ay nakikita na natin na meron ng laman ang kanilang website tungkol sa RCIP. Kung nagustuhan niyo ang ating topic guys, please subscribe to my channel at salamat po sa mga dati ng mga subscribers ng ating channel. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Manches Philican Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Joy Gabriel Channel X, kay Nanette Lapira, Marilyn Macalental Calderon, kay Jen C, Thriving Mom Advisor, Marlo Kwasay, kay Maria Amaya, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, Marjo Jumento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Yun na muna, si Ate Menchi po ito mula sa Toronto. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video.